Ito nga pala ang aking naging journey bago ako makarating dito sa bansang Croatia. Alright, welcome to Zagreb, Croatia. So ilang araw nga bago ang aking pag-alis ay binisita muna namin ng puntod ng aking baby na si Baby Kane Kaisel dahil matagal-tagal nga bago ako muling makabalik dito. At sinama ko na rin ang aking mag-iina para nga naman magkasama-sama kami kahit sa huling pagkakataon bago ako makaalis. At dahil nga maayos pa naman yung puntod ng aming baby, ay nagdagdag na lang kami ng bulaklak at pinunasan ng konti yung kanyang pangalan dahil maayos at malinis pa naman ito. So kahit tirik nga yung araw ay minarapat naming puntahan ito dahil ito na nga lang yung huling pagkakataon na makakapunta ako dahil medyo magiging busy na ako sa mga susunod na araw bago yung aking pag-alis. At binisita ko rin nga pala yung puntod ng aking papa. Bagamat hindi ko na ito ipinakita dito sa video na to, ay napuntahan ko naman siya. Dahil minarapat ko rin puntahan siya gawa ng 2 taon nga ang kontrata ko sa Croatia. At 2 taon lang din ibig sabihin na hindi ko siya mapupuntahan. Kaya ito, sinikap namin na puntahan si Baby Kane at ang aking papa. Pagkagaling nga namin ng sementeryo, ay dumaan kami ng supermarket para bumili naman ng aking mga dadalhin na pagkain. At cup noodles nga lamang at saka dilata yung aking pinamili at saka ilang mga ricado. Yun talagang kailangan ko lamang. At yung mga pagkain na madaling buksan kapag ka nagkagipitan. Ito na may reserba ko lamang kaya konti lamang ang aking pinamili. Hindi na rin ako namili ng marami dahil yung inaalala ko nga ay yung aking mga gamit o yung bagahe. Bali bumili rin nga pala ako ng biskwit at para meron din tayong kakain-kainin kapag ka nagutom tayo ng biglaan. At syempre bumili rin tayo ng sardinas. Syempre hindi mawawala yan. Mura na, masarap pa. At saka madali lang i-prepare dahil yan ay luto na. Kanin lang, talo-talo na. At dito na rin ako bumili ng aking mga personal cares. Dahil kung ito ay bibilhin ko dun sa Croatia, eh hindi natin alam kung magkano ang presyo. Baka mapamahal pa tayo, kaya dito na lang tayo bibili. At least dito alam na natin yung presyo. Mo na. Nakuha ka na. So nang makita nga ng ating bunso yung favorite niyang fresh milk, ay sumegway pa kung pwede daw ay bilhan ko rin daw siya nun. At ito, bumili rin ako ng 1 kilong bigas, reserba. Kasi hindi natin alam kung mura ba o mahal ang bigas dito sa Europe. Ilan lang naman yung mga binili kong mga personal cares dito. Dahil yung iba naman ay meron na ako. At nabili ko na iba nung mga nakaraang araw pa. Kaya konti na lamang yung nabili ko dito. So ito nga lang pala yung aking napamili. Dahil yun nga, marami na tayong nabili nung una. Siyempre, kailangan nating mag-limit dahil iisipin natin yung ating bagahe. Sobrang hirap magbawas sa airport guys, kaya kailangan talaga ay nakaayos ang lahat. Isang araw nga bago ang aking flight ay doon lamang ako nag-decide na iayos ang aking mga gamit. Dahil mahirap nga magdagdag bawas doon sa maleta. Mahirap kasi kung naiayos mo na ito, tapos bigla kang may naisip na gusto mo palang dalhin, eh mahirap na, magbubukas ka na naman uli, aayusin mo na naman. So nagdala rin pala ako ng daing at bilis galing sa aking mama. Bali, binalot ko lamang ito ng maraming balot at binalot ko rin to sa dyaryo. Saka ako nilagyan ng packaging tape para masiguro ko na yung amoy nito ay hindi kakalat doon sa damit natin. Nice! Gusto ko lamang i-shoutout si paring Ian Alcantara. Siya nga pala yung naging dahilan kung bakit nakilala ko ang Human Link. Siyempre, dahil sa'yo pare, shoutout sa'yo no. Dahil sa'yo nakilala ko yung Human Link at doon nagsimula yung journey ko papunta dito sa Croatia. At i-share ko na rin na bago nga pala ako ma-select dito sa Lidl,
Dumaan din ako sa maraming interview. Pang-apat na employer itong si Lidl bago ako na-select. Wow. Ang may papayo ko lamang sa lahat ng mga nag-a-apply papuntang abroad, lalo na dito sa Europe, dito sa Croatia, siguro mapapayo ko lang, tiyagain nyo lamang yung paghahanap nyo ng trabaho. Maraming agency, maraming mga employer na nakaabang. Ang masasabi ko, tiyagain nyo lang. Kasi pag hindi kayo nagtiyaga, walang mangyayari. Ako, tsinaga ko lang din. May time na gusto ko na sumuko pero wala. Para sa pangarap ko, para sa aking pamilya, kailangan talaga tiyagain natin. Kung nakikita nyo nga, pati yung loob ng sapatos ay nilalagyan na natin ng mga maliliit na bagay. Yan lang yung paraan ko para ma-compress ko kasi yung aking mga gamit dahil sobrang dami talaga. Sa napakaliit na maleta at dun sa 25 kilos lamang na free natin na bagahe para dun sa ating dadalhin. Kailangan talaga i-compress natin lahat ng mga space na pwedeng lagyan ng kahit ano, lagyan na natin. At ayun nga, sobrang namroblema ako kung paano ko pagkakasyahin talaga yung mga gamit na yan. Inabot yata ako ng halos mahigit 2 oras. What? Para lamang maiayos yung aking bagahe. At talagang na-stress ako ng husto dyan sa aking bagahe na yan. Pero wala, kailangan nating iayos ang lahat ng bagay. Kaya ultimo yung mga butas ng sapatos, pinagsisiksikan ko ng kung ano-ano. At ayun, nagbawas ako ng mga damit dyan. Yung mga sa tingin ko ay hindi ko magagamit. At magiging display lamang dito hindi ko na isinama. Pati yung pambahay ko, 2 peraso lang yata ang nadala ko. At syempre, priority natin yung ating damit na pansamba. Tsaka yung pantupad natin, dahil yun ay napaka-importante para sa akin. Nice. Para nga masiguro natin yung timbang ng ating bagahe, ay gumamit ako dito nung digital na timbangan. Nabili ko nga ito sa online shopping. Wow. At sinubukan ko nga muna ito sa iba bago ko ginamit dito sa aking bagahe para malaman ko kung accurate. Naging accurate naman yung timbang. Kaya kampante ako na itong magiging timbang nito ay tama. Ito nga pala yung nabili ko sa Lazada. Lazada, baka naman. So, ayan. Ayos naman siya. Nasubukan ko na siya bago ko pasubukan dito sa maleta. Kaya nakasisiguro ako magiging accurate. At madali lang itong gamitin. Ikakawit mo lamang yung strap nito dun sa maleta mo. So, ito yung kinalabasan ng ating timbang. 24.30. Kaya pasok tayo dun sa 25 kg na bagahe natin. At dumating na nga ang araw ng ating flight. Nandito na tayo ngayon sa airport. Bali nang dumating nga ako dito ay nag-aantay na yung iba kong mga kasama. At yung iba naman ay wala pa. Kaya inantay pa namin bago kami nag-decide na pumasok sa loob ng airport. Bali inihatid nga pala ako ng aking asawa at aking 2 anak. Kasama ko rin ang aking hipag at ang aking mga biyanan. Pati ang aming baby Iyon na si Kulot ay sumama rin. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Thank you dahil nandyan kayo sa aking tabi. Bago man ako makalis ng bansang Pilipinas ay pinakita niyo sa akin ang inyong suporta. Kaya maraming salamat sa inyo. At nang papasok na kami ng eroplano ay halo-halong emosyon ng aking nararamdaman dyan. Siyempre nandyan na yung nasa isip ko yung mamimiss ko yung aking pamilya. Magiging maayos ba ang lahat? Siyempre hindi mawawala yung kaba. Kahit ito'y hindi first time sa akin, kinakabahan pa rin. Kasi hindi naman natin masasabi kung ano yung kinabukasan. Basta ang masasabi ko lamang ay salamat ng marami kasi nandyan silang palagi para sumuporta sa akin. Qatar Airways nga pala ang aming eroplano. Isa ito sa pinakamagandang airlines company sa buong mundo. Kaya
masarap sa pakiramdam na ma-experience ko na makasakay dito sa Qatar Airways. Siyempre, excited sa mga mangyayari sa amin doon sa Europe, sa Croatia. Hindi namin alam kung anong trabaho ang nag-aantay doon. Pero siyempre, excited pa rin tayo. So, ayun nga, habang lumilipad pataas ang eroplano ay kinakabahan pa rin ako dyan sa mga pagkakataong yan. Dahil hindi ko alam kung na-excite ba ako o kinakabahan. Pero masaya ako. Yung pakiramdam ko talaga na makakarating ako ng Europe masaya ako. Kasi isa yun sa pinapangarap ko nung bata ako. Bagamat hindi ko sinubukan nung mga nagdaang taon. Dahil nga pag sinabing Europe, parang ang hirap. Napakahirap pumunta. Pero ngayon, abot kamay ko na. Wow. So papalapag na kami ng Qatar nito. Bali, connecting flight kami at sa Qatar airport kami bababa. Kaya, ayun, isa rin yun sa nagbigay sa akin ng excitement. Makarating ako ng Qatar kahit sa kanilang airport lamang. At masasabi kong maganda pala ang Qatar. Airport pa lang pero maganda na. Tingnan nyo naman yung loob ng airport ng Qatar. Di ba? Pang international, world class yung dating. Tsaka dito lang ako nakakita ng airport na may train sa loob. Napakahaba kasi ng airport na to kaya siguro nilagyan ng train. At dahil nga connecting flight kami, ilang oras pa yung aming biyahe bago kami lumipad uli papuntang Zagreb City sa Croatia. Minarapat naming mag-ikot-ikot muna. At nang kami makapag-ikot-ikot na at lumipas na rin naman ng ilang oras, hinanap na namin yung aming gate. At naligaw pa kami dahil napakalayo pala ng gate namin. Nagtanong pa kami dun sa guard. Buti na lamang Sa mga tamad maglakad. nahanap namin kagad. Para sa mga napapagod na. Napapagod. Para sa napapagod lang. Tignan mo, may train, no? Ito yung sinasabi kong train. O, di ba? Airport, Sa may Pinas, train. ginagawa pa lang Sa yung loob train. yan ha, hindi sa labas. Kaya talagang napaka-world class ng dating Kabilaan. nitong Qatar na to. Qatar Sa isip pa lang International nung Airport. So itong nakikita nyo, ito na yung Croatia. Nasa taas kami ng Croatia. So medyo hindi naging maganda yung experience ko bago kami lumapag ng Zagreb kasi ng panahon na yan meron kaming nadaan ng makapal na ulanin. At ang sakit sa tenga. Tapos yung sikmura ko parang binabaliktad. Kaya talagang halos isumpa ko yung pagkakataon na yan. Pero masaya pa rin. Kahit ganun yung pangyayari, nandun pa rin yung excitement. At nakalapag na nga kami sa Zagreb International Airport. Ayan, nandito na kami. Papunta kami dun sa aming sasakyan. Dun sa sundo namin. Ayan. So, hindi ganun kasaya dito sa Zagreb International Airport dahil hindi naman ganun karami ang mga pasahero na lumalapag at saka umaalis dito. Alam nyo, ang pakiramdam ko nung makalapag na kami ng Zagreb, talagang sobrang saya ko. Dahil totoong nakarating na ako ng Europe. Kung nakarating ka sa bahagi ito ng aking video ay humihingi ako sa iyo ng konting suporta ka, alright? Maaari mo bang i-like and share itong ating video na to? At pakipollow na rin ng aking Facebook page kung hindi ka pa nakapollow. At maaari mo ring bisitahin ang aking YouTube channel, Alright Page. So ito yung titirhan namin dito sa Croatia. Dito kami napunta sa Yastribarsko, Croatia. Dahil malapit dito yung aming warehouse kung saan kami magtatrabaho. Hanggang dito na lamang mga ka-alright. Maraming salamat at sana'y nagustuhan nyo ang video na to. Patuloy nyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-share at pag-like ng video na to. Paki-comment mo na rin kung taga saan ka ka-alright para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. At sana'y nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang sa muli. Bye-bye!